na kung merong issue pertaining to the health of the President, the office of the President must come up with regular information to be given persons so concerned, must not be deprived of their duty and obligation to see to it or to even confer with the President kung ano ang kanyang kalagayan. More particularly those who are involved in national security like the Secretary of National Defense, the National Security Advisor, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, and the Chief of the Philippine National Police. These are, or maybe you can include even the Executive Secretary, these are probably the high-ranking officials of the government that must not be denied audience of the President in making sure that he is well and he can still continue functioning as the Chief Executive and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Ngayon, may karapatan ba tayo na mamamayang Pilipino, ordinaryong mamamayang Pilipino? Malaman natin, meron kasi nakapaloob yan sa provision po ng Article 3 ng ating Constitution. We have the right to information on matters of public concern. And you correlate that with the provision of Article 7, Section 12 under the Executive Department of the 1987 Constitution, nakalagay din doon. We must be given the true information on the health of the President. Meron na bang naging desisyon ng Supreme Court tungkol dito? Sa kaso ito, meron. Tignan ninyo, i-search nyo sa Google, Dillon versus Duterte. Duterte na naman. No? Dillon versus Duterte. Naalala nyo, nung mga panahon na yon, I think this was sometime 2019, di ako nagkakama. Si President Digong, sabi niya na meron akong mga sakit-sakit ko dito, sabi niya, at gumagamit ako ng mga pain reliever para dahil nadisgrasya ako sa motor niya. So somebody filed a case in the Supreme Court. Ito ngayon yung case ng De Leon versus Duterte na kaso. At doon sinabi ng Supreme Court na it is the right of the people to know the real health condition. And it is the obligation of the office of the President to inform the public what the real condition of the President. Pero sabi ng Supreme Court, the matter of how we can obtain this information, that is something that has to be done by following the course of getting this information. But for us to be denied of the true condition of the President, hindi pwede na ganon ang mangyayari. So any citizen of the Philippines can now demand from the office of the President the medical records of the President. So, kung iniisip nyo, siguro Dr. Mata or Atty. Lambino or Penny Bilbote can write a letter to the office of the President demanding the release of these medical records of the President as to his real condition. Kasi alalahanin natin, this is not just an ordinary issue. It is a national security issue. It is now a concern of all the Filipinos. Bakit national security issue? Siya nga kasi ang Commander-in-Chief of all the armed forces. Marami pa naman nagsusolsol, mga marisol. Alright mga kababayan, so sa madaling salita, itong usapin ng kalusugan ng Pangulo ay hindi lamang po basta chismis, no? Ito po ay public issue na kung saan napag-uusapan din po natin dito yung national security natin, no? Dahil nga siya po yung commander-in-chief ng AFP at siya po ang ating head of state, no? Siya yung ama ng ating bansa, kinakailangan talaga mga kababayan na maging transparent ang administrasyong ito sa kung ano nga ba talagang kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Kasi unang-una na lang sa lahat mga kababayan, kung siya ang Commander-in-Chief ng AFP, kung sakaling magkaroon, no, wag naman sana na magkaroon ng banta o kaguluhan sa ating bansa, walang magtitimon, no? Walang magdidesisyon ng agad-agad kasi sa ganitong polisiya mga kababayan, yung commander-in-chief yung magdidesisyon yan. Kailangan matalas yung pag-iisip ng ating Pangulo at physically and mentally na kaya niya makapag-desisyon sa mga bagay-bagay. Kasi syempre kung merong pagkakamali o merong mangyaring hindi maganda, siya po yung accountable sa lahat ng mga mangyayari. So in this case, kung hindi kaya o hindi physically and mentally fit ang Pangulo, maaaring yung sinasabi nga ni Atty. Raul Lambino na maraming marisol, no, yung mga sulsolera, no, na hindi natin alam, baka pakialaman
'di ba? Baka pakialaman ng mga nakapaligid sa kanya, it's either mga kamag-anak o yung mga taong may hidden agenda, no, na baka sila yung magdesisyon ng hindi natin nalalaman, no. So ibig sabihin hindi ito accountable kung sila ang magplano patungkol dito, no. Dahil syempre yung transparency yung mahalaga dito, mga kababayan, eh. Dapat ipaalam talaga ng gobyernong ito kung ano talaga yung kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng ating pangulo. Kasi bilang isang botante, bilang boss ng ating mga hinalal diyan sa gobyerno na nakaupo ngayon upang tayo ay pamunuan, eh dapat obligado talaga sila, mga kababayan, no, na maging transparent sila sa kanilang kalagayan. Kasi ito ay hindi lang personal issue, mga kababayan, eh. Kaya hindi mo kinakailangan dito ng too much privacy. Kasi bilang isang government official, nasa public service ka, napakalaki, napaka-wide yung coverage, no? Napakalawak nung hinahawakan mo, at hindi basta-basta yon dahil nakasalalay sa iyo yung buhay ng mamamayan at kung ano yung patutunguhan ng bansa. So kaya in this case, mga kababayan, yung mga investor talaga, mapa-local man yan o foreign, eh wala talaga silang kumpiyansa, no? Kasi bilang isang business owner din, ayoko din ng uncertainty, no? Na wala tayong kasiguraduhan na kapag ka nag-business tayo, eh walang patutunguhan, 'di ba? Kasi lalo na yung mga investor, mga kababayan, na nag-invest during his term, no? Mag-aano yan, eh, makakabahan yan o mag-iisip yan na matatapos ba yung kontratang pinirmahan natin, yung mga panahon, yung mga reforms, basta like yung mga pinag-usapan nila diyan na hindi naman natin batid bilang isang ordinaryong Pilipino, na hindi naman tayo talaga ano diyan, no, yung parang hindi na natin masyadong nabibigyan ng focus yung mga ganitong bagay. So nakasanayan kasi natin na bilang isang ordinaryong Pilipino, eh naniniwala na lang tayo sa kung ano yung lumalabas sa social media, sa mainstream media. So doon na lang tayo na feed, no, ng kung ano yung nangyayari sa ating gobyerno. Pero thankfully, mga kababayan, dahil ang mamamayang Pilipino ay unti-unting nagiging matalino at bukas ang isipan sa nangyayari sa ating bansa, no. Hindi sila nakokontento sa kung ano na lang yung narinig nila sa radyo, nakita nila sa social media at napanood, sa mainstream media. Talagang gumagawa sila ng paraan para halungkatin o alamin talaga yung mga katotohanan. So hindi na basta-basta naniniwala yung mamamayang Pilipinas sa kung ano yung ipinapalabas, no, sa ating telebisyon o ano yung rating sa mga radyo, sa social media. So hindi na ganoon ang mamamayang Pilipino. Kaya itong nangyayari ngayon sa ating pangulo na alam naman po natin na may pinagdadaanan sa kanyang kalusugan, eh kinakailangan talaga, no, sabihin niya kung ano yung estado ng kanyang kalusugan. Kasi kung hindi niya kaya pamunuan o hindi niya na kaya pang magtrabaho dahil nga sa kanyang karamdaman, eh doon tayo sa tamang proseso, no, na ilipat yung succession, 'di ba? Parang tinatawag na succession doon sa pangalawang pangulo, which is kay Vice President Sara Duterte, kasi wala namang iba na magiging successor ng pagkapangulo kundi ang pangalawang pangulo. Yan ay nasa constitution at hindi yan gawa-gawa at hindi lang yan chismis. So ganun sana, mga kababayan, upang nang sa ganun ay maprotektahan naman yung ating demokrasya, yung ating mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas, kasi masyado ng sadsad, eh, yung ating ekonomiya, mga kababayan, no. At etong pagpapakita na may sakit ang ating pangulo at hindi natin talaga malaman kung ano ba talaga ang katotohanan, eh much better, no, kung ako ang nasa posisyon ng gobyerno ngayon o ako ang pangulo, kung wala naman akong itinatago, why not, no, maglabas ako ng medical records ko o kaya medical bulletin kung ano yung ongoing o ano bang estado ng ano ko, ng karamdaman ko. Kasi itong si Auntie Claire na takapagsalita ng palasyo, eh sinasabi na okay lang daw ang pangulo, nakaka-attend pa daw, masigla naman daw, 'di ba? Hindi mo pwedeng asahan yung kanyang sinasabi, no, hangga't wala siyang nilalabas na mga dokumento, kasi yun nga yung hinihingi ng isang reporter, 'di ba, na baka pwedeng maglabas ng isang medical bulletin para masabi, 'di ba? Kasi iba pa rin talaga yung doktor na sumusuri sa presidente, na siya mismo yung maglabas, no, para at least kung nagsinungaling man itong doktor na to o hindi, siya yung accountable, 'di ba? So ganun sana, mga kababayan, yung mangyari, no, na maglabas ang gobyernong ito
trabaho ng isang medical records na nagpapatunay o kung ano yung status ng kalusugan ng Pangulo para at least may peace of mind. Yun yung mahalaga peace of mind mga kababayan para sa ating national security and also sa mamamayang Pilipino at mga investor, foreign man yan o local, na patuloy sila no na makagawa ng mga trabaho, makagawa ng kanilang mga business dito sa ating bansa. So mahalaga talaga mga kababayan na maging transparent and accountability yung ating presidente, no, dahil siya yung head of state, sa kanya nakasalalay kung ano yung magiging kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa. Of course, syempre sa pakikipagtulungan din niya ng mamamayang Pilipino sa kung ano yung advokasya at kagustuhan ng ating Pangulo. Pero in this case, dapat ipakita niya muna no na talagang physically fit and mentally fit siya sa kanyang trabaho para at least mawala na yung agam-agam natin and once and for all masagot na yung mga issue no na ibinabato sa kanya. So sa akin lang yun kung ayaw ko at wala naman akong itinatagong hindi maganda, no? At wala naman akong sekreto, why not, no? Isasampal ko sa inyo yung medical records ko para ipakita sa inyo na physically fit ako at mentally fit at kayang-kaya kong pamunuan ang bansang Pilipinas. So again, maraming salamat. Panoorin niyo po yung kabuuang naging press conference ng PDP Laban sa kanilang Facebook page para mas maintindihan nyo po at maunawaan yung buong konteksto ng ating naging reaction video at pagbibigay ng opinion. Maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.